Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod si Father Pep Bakay, ang inyo pong among sa Himpapawid at ang director po ng Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? Dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And of course, as usual, pagka Friday po ay nandito yung ating mga kabataan at si Mamita. Yan, mga taga Santa Rita, Pampanga, no? And of course, may special guest po tayo sa gabing ito. Mamaya ko na-introduce, no? At very sorry po dahil 2 days po akong absent dahil nagmisa po ako ng Holy Angel University sa kanilang parang anticipated simbang gabi. Yan. Nung Wednesday. Yeah. At kahapon medyo may na-invite sa akin ng Thanksgiving. Alam niyo naman sa Amerika, no? Thanksgiving Day nila kahapon. Oo. Kaya yung aking mga parang second parents ko na, no? We had our Thanksgiving dinner last night. Yan. Kaya, yes, of course. Alam mo naman yan. Kasama sa tradisyon nila. No? Okay, at bumati muna yung aking mga co-host ngayon. Karen? Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po ang inyong kabarkada tuwing Biyernes, si Karen na taga Santa Rita. Sana po'y samahan niyo kami sa isang oras ng masayang kwentuhan dito sa Barkadahan kay Kristo, 91.9 Bright FM. Yan. Thank you, Karen. Of course, Bernadette. Yan. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Bernadette? Good evening po sa ating mga kabarkadahan. Ako po si Bernadette from Santa Rita. Yan. Napakatipid mo ngayon, ha? Bernadette. Okay, galing ka ba sa eskwelahan? Naka-uniforme ka pa? Okay. And of course, ang ating pong special guest sa ating Friday episode, yan, ang ating pong Archbishop Emeritus, no? Ang ating pong pinakamamahal na si Apo Seto. Apo Seto, bumati muna po kayo sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyo lahat, lalong-lalo na itong management ng 91.9 Bright FM, Friends tayo. At nandito po si Father Pep, ang direktor ng catechesis sa ating Archdiocese. At sana pwede ka sa January. Opo. Mayroong Asian Catechetical Conference. Ayan. Ay, punta ka doon. Opo. January. Very good. 4 days ata. 15,000 yung kwan. Wow. Yung registration fee sa Vietnam. Sa Vietnam. Vietnam pa pupunta. Wow. So, sige po. ayun po ang mga Pwede. ating mga evangelization sa Yes. Archdiocese. Binibigyan natin ng diin ng body formation ng ating kabataan. Ganyan lang natin malabanan yung atheism at saka secularism sa ating panahon. That's very true, no? So, yan, ma-excited ako dyan sa, yun po, sa, yan, yung, siguro international, Asian. Asian, yan, catechetical conference siguro yan. Yan, mag-attend kami. Yes. Vietnam, Pasalubong amo. Sa, siguro yan, sa, ba yan? Ho Chi Minh. Okay. Sa Saigon. Saigon. Yan. Catholic area naman po yan. That's right. And of course, binabati natin yung ating mga kaparian na nakikinig, no? Yung ating mga seminary fathers, and Father Jess, sino ba? Si Father Rick, nag-invite siya sa I Love Pope Francis the musical. No? Bukas po, no? 7 o'clock sa Holy Angel. Yes. I was asked by Father Rick to at least advertise, no? At mayroon silang, I think, gala, night tomorrow, no? Pagkatapos, mayroon pa silang, ibang dates, nakalimutan ko lang, no? So, from time to time, ay i-announce natin yung ibang mga... Mamaya po, hanapin natin. Hanapin mo, yan, Karen, no? Para ma-announce natin kasi ito'y, magandang musical ito, no? Nakita ko na yung mga ibang eksena nila.
Tsaka ito ay spiritual preparation sa pastoral visit ng ating Santo Papa. Opo, opo. At siya ay pupunta sa mga mahihirap, ay yung mga biktima ng super Yolanda. typhoon Yolanda doon sa Tacloban City. And of course po, siguro po, Monsignor, i-announce din natin po yung ating namatay na kapatid na pare. Oo sige si po. Father Alan Sikat, siya po former parish priest ng Porac, ay namatay kagabing alas 7 ng gabi, 56 years old. No? Batang bata siya. Opo, kaya pagdasal natin siya. At ang libing ay sa Lunes, December 9:30, December 1. Ang misa funeral mass sa Holy Rosary Parish sa Angeles City, 9:30 in the morning. Followed by the burial sa Common Burial Ground, Holy Mary Cemetery, Memorial Parks diyan sa Angeles City. Ang kanya pong labi ngayon ay nandyan sa Domus Pastorum Chapel, Balepari Chapel sa Sakop Compound, Maympies, San Fernando, Pampanga. Yan, nagmisa daw po kayo kaninang umaga. Kaninang alas 10. Yes. Si Bishop Kwan kagabi pa. At Bishop to alas 12 ng gabi. Yes, kanina. Galing siya sa Subic. Opo, kanina naman pong after lunch ay pumunta po yung ating mga staff dyan sa Arzobispado de Pampanga, no? Nagpunta po kami kanina. Si Monsignor Rinco, alas 9. Opo. Father J at saka ako, J, pinsan niya. Salvador, alas 10 kami. Opo, actually ano po sa amin taga Florida lang. Kababayan ko po at kaklase po ng ate ko. Kanina ng umaga ay tinawagan ko po yung ate ko sa Amerika na binalita ko itong classmate niya ay namatay na. So, taga Florida Blanca Batch sa ni amin. Father Sol yan. Oo, parang gano'n, 56 years old. Okay, at i-announce muna natin yung ating mga hotline numbers. Ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. No? Ulitin ko po, 0905-302-5768. At para naman po sa ating text line number, Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. At para sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters and then space, and then your name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, no, kung kayo po ay student catechist, o kaya just simply put your address, and then ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? Napakaganda pong mga mensahe ng ating Panginoon. Araw-araw po 'yan, at kung may mga prayer request kayo, intentions o kaya pasasalamat, no? Ay ipadalang po sa number na 'yan at isasali po natin sa ating daily masses diyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank, of course, Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. And of course, yung ating counseling line, 0922-831-5967. No? Ulitin ko po, 0922-831-5967. Yung sa Ustream? Kung sa Ustream naman po, type nyo lang po www.ustream.tv. Tapos po, isearch nyo po, tuloy-tuloy po, Bright FM 919. Again po, Bright FM 919. And of course, yung ating fan page sa Facebook account. Barkadahan kay Yan. Cristo, Pampanga. Diyan makikita yung ating mga past episodes, no? So, maraming mga nagbibisita diyan sa ating FB account, no? And of course, hi at hello sa ating mga viewers, no, from Australia, may Austria, may Middle East,
Yan, yung ating mga viewers sa internet, no? Magandang hapon po sa inyong lahat yan. And of course, salamat po sa pagsusubaybay nyo sa ating programa, no? Ang Barkadahan kay Kristo. Okay, at Karen, ikaw ba magbabasa? Opo. Okay, babasahin po sa atin ngayon ni Karen ang ating pong ebanghelyo sa gabing ito. A proclamation of the gospel according to Luke. Jesus told his disciples a parable. Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, Karen, baka gusto mong magbigay ng insights dyan, no? Bago yung ating Archbishop. Maganda po yung ating gospel ngayong araw. Kasi yung sinasabi nila, yung una, no, gumamit si Jesus ng image ng fig tree to teach his disciples an important lesson about reading the signs of the times. Ano ang senyales ng panahon? Kung ano yung... Kasi umiikot sa seasons. Yung noong panahon yon, actually sa desierto, ganun nga po eh. Pare-pareho eh. Yung makikita mo, unlike dito sa atin, luntian, may mga tubig, mahangin, umiiba yung seasons. Pero pag sa disyerto, makikita mo, tuyong-tuyo. Nung una kong pagkita doon, nakakatuwa eh. Sabi nila, follow the path. What path? Anong path yung makikita mo? Puro bato. Pero pag tiningnan mo pala ng maayos, may makikita ka. So si Kristo, ginamit niya yung fig tree. Kasi important source of food yon para sa mga Hudyo. Tapos, namumunga yan twice a year. Tuwing taglagas at early spring, pag tagsibol na. Sinasabi din sa kanilang libro sa Talmud, yun yung unang prutas na namumunga the day after Passover. So naniniwala sila, yung mga Hudyo, the Jews believe that when the Messiah came, He would usher in the kingdom of God at Passover time. So yung senyales sa kanila, fig. Pero sa atin, sa ating panahon ngayon, anong ibig sabihin ng ano yung signs of the times? Dito sa Pilipinas, wala namang fig. Pero masarap yan, ha? Ay, opo. Nakakain na ako. Matamis. Masarap. Ginagawa pa nilang biscuit yata, tsaka yung bread, the fig. Fig Newton. Fig Newton, ay favorite ko yun. Sarap yan. Pagkain na naman yung naisip. So pag sa atin, hindi siguro natin maisip ano yung fig kasi wala namang fig. Pero ano yung signs para sa atin? Siguro sinasabi, kailangan magmasid tayo ng maayos. Yun po yung unang pumasok sa isip ko nung pagkabasa ng gospel. Mamaya itutuloy natin. Pero si Bernadette may exciting na Sige na nga, na Bernadette. kwento yan. Exciting. Kasi Yung insights mo sa Advent atin. na eh. Sige, Bernadette, go. I want to touch po yung part na pag po yung buds burst open po sa mga trees. So, Yeah. it's just, sinisimbolize niya po doon is hope. Di ba po sa Sunday niyan, Advent. So, yung Advent po, di ba, preparation po natin sa pagdating ni Jesus. So, parang yung gospel po, nire-remind niya tayo na there's a hope. Maghintay ka lang. Tama. Darating din tayo dyan. Darating din yung second coming, yung kaligtasan na inihintay natin. Yeah. Ayun po. Monsignor, baka may insights po kayo sa ating ebanghelyo? Yan, sa mga ibang episode ng Higera, Opo. Fig Tree, isang araw ang Panginoon ay siya ay humahanap ng makain niyang bunga. Ay, Walang bunga. Walang bunga. So sabi niya, ikakaras ko na ito. Ano yung karas sa Tagalog? Sumpa. Susumpa ko na. Ay, sabi ng Walang kwenta. may alaman, wag po, bigyan ng pagkakataon na isang taon, bigyan ko ng abono, pataba, baka So, sa kontekstong ito ay
ay may kaugnayan sa harvesting, no? Ang harvesting ay ang Advent, no? Pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kaya may hope, sabi nga ni Bernadette po. Bernadette, may hope kasi kung minsan ay linalarawan natin ang kawakasan ng panahon sa pagguho ng langit, babagsak ang mga estrellas, magdidilim. Ito yung mga apokaliptikong senyales, no? Yes. Ito yung mga senyales na tinutukoy ni San Lucas. Pagka darating yan, ay kasama yan sa pagdating ng Panginoon. Pero hindi pa ito, sabi niya, ang kawakasan. Pero ito yung mga senyales na yung old order, yung lumang buhay Kaayusan. natin, kayayusan ay na makasalanan. Ngayon, gera sa Middle East at maraming mga magulo ang mundo, no? Ay buksan mo yung Al Jazeera network. Ay nako, alos sa Middle East. Meron pong gera dyan. Kawawa yung mga tao. Walang mga bata, maliliit, mga matatanda, mga babae. Ay golpe-golpe, mabomba ang tahanan. At sila ay they are rendered hopeless, dislocated. At na sila ay napapersang aalis, ano? Kaya ito ang old order, yan ay magwawakas din yan. At ang bagong order ang the new heaven and the new earth. Yun ang iiral sa ating sa ating lipunan, no? Siyempre sa kaharian ng langit yan, sa yung pangalawang buhay natin, no? Ang buhay na walang hanggan, no? Your Excellency, may tatanong po ako. Sige nga. Di ba po, sa Noah's Ark, sabi po ni... Noah's Ark. Hindi, na-curious. Ngayon lang po, na-curious lang po Sa talaga Old Testament yan, ha? Di ba po sabi, sa Noah's Ark, sabi po ni God, hindi niya na daw po sisirain ulit yung earth. So, how come po sa Apocalypse, tama? Yung guguho yung earth, tapos yung mga asteroids babagsak sa earth, tapos magugunaw yung earth. How come po, masisira ulit yung earth? Di ba po pinaramis niya na hindi na ulit niya sisirain yung earth? Yung parang nanonood ka ng Enod eh. Trick question yan, Hindi kasi... Pero yung earth, maraming Babaguhin klaseng lang. earth. Yung earth ng Noah, Oo. pero may ibang earth. New heavens, new earth. Yung kasaysayan ay lumalakad, ay gumagalaw. Yung earth ng Sodom Gomorrah, naubos na rin. Diba? Earth nila yan. So yung earth yan, hindi sabihin ng buong mundo, hindi. Kundi isang segment ng kasaysayan, isang portion ng istorya ng makasalanan, old order. After Sodom and Gomorrah, merong bagong order, may bagong kaayusan, no? Dito na naman, after Noah, may bagong kaayusan, di ba? Nagmultiply yung mga dinala niyang mga hayop sa arko, yun ang bagong earth. Dito sa Apocalypse, definitibo, mawawala lahat. Yun ang final conclusion, kawakasan, ending. Siyempre may kawakasan. Ang earth kasi hindi naman Panginoon yan. Anything created will end. And I think it's part of kung yun nga yung darating yung paghahari ng Panginoon, talagang yung distraction is part of it, no? Yun nga sabi ni Monsignor, he has to destroy the old order, no? At kung minsan talagang makikita naman natin. Siyang may-ari Kung may-ari, ma-build mo, masira mo. Tsaka kung minsan marami na pong out of order dito. Di ba? Totoo yan. Kailangan yun nga, baguhin, no? At we have to pray for the renewal of God's creation, no? At and the only way is really yun nga, may part of itong mga signs na ito ay yun nga yung destruction of the old order, no? Pero after the destruction of the old order, yan, no? May uusbong, sabi nga. There is hope.
naisip ko po parang condemned building. Mhm. Kahit anong patsi-patsi yung gawin mo, wala na. That's right. Kailangan talagang Palitan tanggalin. na. Palitan Mhm. palitan ng bahay. Total na ng bago. pagbabago. Yes, and it's very true, no? You know, I've read an article, I think, dito sa aking email kanina, na itong United Nations daw nagbabala sa Pilipinas, no? Na ano ito, yung membership natin aalisin daw kung walang gagawin sa, yung corruption, no? Sa ating gobyerno, no? Parang binigyan ng warning ng UN itong ating bansa, no? I don't know how true. Sanction. Oo. May ano po yan, per committee kasi ng UN, kunyari Security Council, yung mga gumigera-gera, di ba? Pag winarningan ka, kailangan sumunod ka. Kung Yes, hindi ka that's right. susunod, may sanction. Oo, Kunyari, may sanction. di ba dati sa Iraq, yung sa Afghanistan, may tinatawag na economic sanction. So pag di ka sumunod, walang, kasi di ba may import, may export. Usually nabubuhay yung, especially sa Middle East. Kung walang i-export sa kanila, wala silang goods. So yung gagawin ng United Nations, magkaka-economic sanction, walang papadala doon. So paano sila mabubuhay? So sa atin, hahanapin ko po yan mamaya, anong sanction yung gagawin sa atin. Yes, Baka oo. trade. Pwede kasi yan trade sanctions. That could be it, no? Kasi yun nga, nalungkot ako dito sa nabasa ko na talaga medyo winarningan yung Pilipinas, no? Kasi nga parang medyo kulang pa yung yung drive, no, na for example yung sa Bureau of Customs, no, BIR, it was mentioned in that article na yun nga binibigyan pa ng panahon ng ating present president na talagang kailangan ma-reform, no. In other words, connecting with our discussion, yun nga yung the destruction of these structures, Opo. na old structures or evil structures, no. Opo. Societal maybe, communal, kung minsan sa ating parokya din, sa ating mga barangay. Maraming mga struktura na kailangan talagang medyo kailangan Baguhin. gumuho na, Opo. no? Yes. Baguhin na, di ba? And even in the church, I think, no? Hindi ho ba, Monsignor, yung the church that is always in reformation, parang ganyan, hindi ho ba? Iglesia Semper Reformanda, yan, oo. I think that's Pope John the 23rd po. Yeah, parang 23rd, oo. Yun nga, pati sa simbahan, hindi lang sa Yes. gobyerno. Kasi talaga kung minsan, any, of course, institution for that matter, pagka it is really run by humans, as they say, no? Kung minsan, yan. May diba? tendency. May tendency talaga. And I think we should welcome, no, the coming of the day of the Lord, no? Hindi dahil, yung nakakatakot, no? May distraction, no? There will be signs. Pero after the destruction of the old order, ito nga, no? May pag-asa na naghihintay sa ating lahat, di ba? And I think it's a good thing that really we should be ready, no? For that coming. Ano pa ba kaya yung mga pwedeng, mga signs na nangyayari ngayon na talagang panahon na? Yung po, may nabasa po ako, kapag daw po yung work ng devil, masyado na daw pong parang masyado na pong obvious, ganon. Malapit na daw po yung coming pag ganon. Talaga. Siguro nga. Kasi kung minsan, di ba, malinaw naman sa atin. Kunyari, ito, evil, black and white. Yeah. Pero pag hindi mo na napapansin, ay, nako. Yung sabi, sino ba yung nagsabi? The last thing the devil wants us to know is to recognize him or something like that. Kasi Yeah. pag na-identify mo, alam mo pag di mo na-identify na masama pala yun, tuloy-tuloy ka lang. At siguro, Monsignor, ano ho ba yung tawag sa atin, no? Regarding the destruction of the old structures, yung mga ganyan, no? How can we participate po dito sa gawaing ito? Unang-una, yung ating responsibilidad sa ating sarili na dapat na gunitahin natin na binibigyan tayo ng bokasyon o mission ng Panginoon. Kaya kung bawat isa sa atin ay determinado at tunay na nakapokus na itong binigay ng mission sa akin ng Panginoon ay dapat kong gawin. Kasi hindi natin gagawin yan, walang ibang gagawa Opo. At kung imagine, 6 na bilyon ng mga tao dito, lahat matamad, lahat ay responsable, lahat may graft and corruption, may fed up.
may dap-dap, mayroong ano yung ay talagang pating United Nation ay masanksyon na tayo. Naku. Yan. Kaya po isang pagkakataon yung season of renewal ang Adviento. Opo. Na pag-unatan sa atin ay look up, sabi niya, look up, kaya nga tayo ay titingin hindi sa likod, kundi Hindi po selfie, kundi sa dumarating. Look forward, no? Yes. Sa dumarating na Adviento ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya itong mga nakikita natin ng mga sitwasyon na ito ay lilipas, ay lahat nito ay magwawakas. Pero dapat, sabi nga ni Among, mayroon tayong partisipasyon dyan. Opo. At ang partisipasyon natin usually ay nakatago, no? At yung ating mga katapatan sa pamilya, katapatan sa ating mga tungkulin, ayan, kung pagsama-samahan mo yung ating hidden, obscure fidelity sa Lord ay ang ating isulong, ay magbabago din tayo sa bandang huli. Pero sabi nga ng isang spiritual writer, we should have more trust in the slow work of God. Talagang ang pagbabago ay hindi instant copy yan. Talagang pagbabago na talagang maghihirapan tayo. Kasama na yung pagbabago, yung graft and corruption na yan. Opo. Tayo ma-challenge, tayo ay wagising, tayo ay tunay na masyak para ma-purify tayo, no? Ma-transforma tayo. Opo. Kasama ito sa proseso, the slow work of the Holy Spirit. Opo. Favorite po ni Bernadette yan. Teilhard de Chardon. Yan, no? At dapat po talaga ay maging mulat tayo sa nangyayari at kung paano po tayo, of course, yun nga, no? Makibahagi dito sa pagguho ng mga strukturang hindi dapat manatili at iira sa ating sosyedad, no? And we have the responsibility, no? Number one, ito ay struktura ng ating buhay. Opo. Struktura ng ating puso, no? The structure of our heart. Opo. Bago yung struktura sa labas, itong sa loob muna. Yes. Kasi yung sa labas na yan ay resulta ng nasa loob natin. That's right. Okay, at magbe-break muna po tayo. And of course, sa ating mga texters, no? Kindly share your insights and reflections sa ating po pinag-uusapan sa ating ebanghelyo ngayon, no? Lalong-lalo na po, yun nga, yung ating partisipasyon at ang, of course, paanyaya sa atin ng Panginoon, no? Na ang pagbabago ay kailangan, no? At para umusbong itong bagong langit at bagong lupa, no, na sinasabi ng ating ebanghelyo. So for the meantime ay mag-break muna po tayo, magpatugtog po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Puri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri
ngayon at magpakailanman. Papuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Puri ka, Diyos Ama, lumikha ng lahat. Sa isang iyong lukhang narito ang aming hinahintay. Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, ang anak na ito para maging iluming nagbibigay lakas. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay of course tinalakay po natin yung unang bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, yung nga no, mga senyales na may pagbabagong mangyayari sa ating kapaligiran, and of course the changing of the seasons, no? Ito nga sa fig tree, and at the same time yung summer is already near, sabi nga ng ating ebanghelyo. At ito po ay it really involves, this change really involves the destruction of yun nga yung old structures, mga strukturang kailangan talagang ialisin, no? Whether it be unang-una, sabi nga ng ating beloved Archbishop Emeritus, yung mga strukturang hindi maganda sa ating puso, no? From within, na kailangan pong baguhin natin sa pamilya, sa parokya, sa ating community, and of course, yan, sa society, no? We made mention of this report na ito po yung ating gobyerno daw baka maaalis yung ating membership dyan sa UN is because walang medyo serious efforts pa rin, no, na nakikita po yung ating United Nations. Anyway, ito po isang mga paalala sa atin, at ito rin parang warning na rin sa atin, no, that it's about time, no, na talagang let's take seriously ito pong challenge, no, ng ating ebanghelyo ngayon, to really participate, no, kung paano po nating wakasan yung ating mga masasamang struktura, no, sa ating pamumuhay. Okay, may mga text stress yata tayo, no? Karen, sige, basahin nyo. 7:2. Okay. The Lord is the Alpha and the Omega, the beginning and the end of the history, and the Lord of all creation. He gave us joyful hope and assurance that we will see
face to face and be united with Him forever when He returns in glory. Maya Pabengi po, Father Pep, Apuseto, and sa mga Go-Go Girls ng Santa Rita. Talagang go-go girls kayo. Okay, may isa pa yatang texter. Okay. From 2272 po ulit, from James. The Lord wants us to be filled with joyful anticipation for His coming again. While we wait for the Lord's physical return in glory, we can know His presence with us through the work and action of the Holy Spirit who dwells in our heart. Maya Pabengi po mga kabarkadahan kay Kristo, Father Pep, Aposeto, Tita Kay, and Birds. Okay. James. Yan, may... Tama ba, James? Saan ba si James ngayon? Somewhere down the road. Somewhere Iwan down the- namin sa isang parokya, may mission siya. Okay. Ito from 0011, sabi niya, do not be afraid. Is written in the Bible 365 times. So that's a daily reminder from God to live every day fearless. No, have a free stress yan that day. Yan, maya pa bengi po kayo. Yan, para kadahan kay Kristo. No? Do not be afraid. Maganda, no? Okay. Yan, Advent na talaga. Okay, pagpapatuloy natin ito, no, yung ating ebanghelyo, no. And the second part of our gospel today, ito nga on lahat, no, walang exemption ha. Lahat lilipas. Yan, no. Parang yung ating archbishop, 'di ba, na nagkaroon siya ng transition. Yes. 'Di ba? Ang buhay talaga ganyan, 'di ba? Yung bang yun nga, hindi ka mananatili dyan sa Wala isang pong permanente. walang permanente, no? So heaven and earth will pass away, sabi niya. Lahat po, no? I think change is the only reality. Diba? Lahat, no? Walang exemption, no? Kaya hindi pwede yung sinabi ni Vice Ganda na pwede bang happy, walang ending? Hindi po pwede. Hindi May pwede ending yan. lagi. May ending lagi. Siya, diba? Panginoon mismo, sinabi niya, Opo. consumatum es, it is finished. So, sabi niya, yung trabaho, tapos na, Opo, sa opo, krus. opo, Eh, opo. sino ba tayo na hindi Yes. rin magwawakas yung ating trabaho? Pero yung finish na yan, yung wakas na yan sa malalim na kahulugan, gusto sabihin na natupad na yung plano ng Diyos sa buhay natin. Nagbunga na, marami ng epekto sa buhay ng tao at sa buong mundo, at nagampanan mo na yung tungkulin mo na ibago ang mundo, no? So bigyan tayong lahat ng bukasyon ng Panginoon na yung lupa saan ka nakatayo, Yan. dapat yan ay magbunga kasi magbabayad ka ng rental. Pag ilang kang taon, kailangan meron kang rental dyan, ha? Na maging mabunga ang ating buhay. Yun ang harvest time ng ating mga gawain na sa justisya, sa katotohanan, sa kompasyon, sa pagpapatawad, at sa ating pakikitungo, no, sa komunidad Kristiyana para i-proklama natin at tayo magiging mabuting saksi, no, tapat na saksi ng Ebanghelyo ni Kristo sa ating kapanahunan. Yes, at sabi nga ng ating ebanghelyo, yan, lahat talaga magwawakas, no? Pero may isa raw na hindi magwawakas. Yan. Ano ba ito, Bernadette? Yung pong love. Yan. Jesus sa atin. Hindi po yun magwawakas, hindi po yun magbabago. Yan. Tatlo, sabi ni 1 O, yan. Corinthians 13. Sige. Okay. Tatlo ang kabanalan, faith, hope, and charity. And the greatest of all is charity, kasi you never fade away. Opo. At Naalala ko yung age of rich author naman. All good things must come to an end. Lumang saying yun At yun nga yung nasabi nga ni si Santa Teresa ba yun, no? Yung all things are passing, yan. Opo. God alone suffices. Suffices. All things are passing away, di ba?
God never changes, no? Be disturbed. Oo nga. Nada te turbe. Yes. Kaya nga siguro itong ang sabi ng ating Panginoon, no, His word, no, especially yung salita ng Diyos, no, na sabi nga niya, my words will not pass away, no. At napakahalaga po na talagang araw-araw yan, no. Baunin natin, no. Kaya nga kanina sa aming misa diyan sa Arsobispado yun nga yung daily churchgoers, no. Yung salita ng Diyos, no. Kailangan hindi lang sabi ko nga hindi lang sa simbahan ang salita ng Diyos, kung hindi baunin natin, no? At kung ang salita ng Diyos talaga ay nandiyan sa ating puso, talagang ano man yung dadaanan mo, no, pag mga pagsubok, di ba? You will be guided accordingly. At the same time, it will be the light that will guide us, no, all throughout our journey in life, no. At ito daw ang sabi nga ng ating Panginoon na talagang hindi magwawakas, no, ang salita ng Diyos, no. Diyan natin naririnig yun nga, yung about love, about hope, no, and about faith, no. Without the word of God talagang wala We are nothing. Oo. Oo nga. And incidentally, of course, ang Pasko no, the word made flesh, sabi nga, no? Yes. Oo, siya mismo ang salita, di ba? And I think sa ating mga lalong-lalo na sa mga Katoliko, no, kasi kung minsan when we talk about the word, no, akala ng mga iba ihigitan tayo ng mga protestante diyan. Sila, alam nila, memorize nila yung Biblia, yung mga ganyan. Ay, yung tanong po niyan, sinong gumawa ng Biblia? Sino? Diba? At saka po, so what kung memorize nila kung hindi na naman nila ina-apply sa buhay nila. At saka yung tinatanim sa puso nila. So, tama. meaningless. Parang ganun. Diyan ka po mabibilib sa mga kabataan na to Oo. Talagang ready to fight. Yes. Siguro si Monsignor, tangin natin about yung the word will not pass away. Yan. About salita ng Diyos po. Yung salitang ng Diyos na yan, siyempre si Kristo. Sabi mo kanina, the Word became flesh. Yes. So sabi ni Benedict XVI na ang ating pananampalataya hindi nakabase sa libro, kundi sa buhay na persona ng and this living Word, no, is Jesus of Nazareth. He has a face, he has a voice. Kaya ang tunay na Biblia hindi yung librong naka-print, no? Kung ano mang edition ng sayo. Opo. Ang tunay na living Word of God is Jesus Christ. In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. So, makikita natin na si Kristo ay Diyos, ano? Sa simula ay nandiyan ang Diyos at salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya po itong salitang ito kailangan bigyan natin ng mukha, bigyan natin ng boses. Kaya sabi ni Mother Teresa of Avila, kayo'y magiging paa, kayo'y magiging kamay, mata, kayo'y magiging bibig ng Panginoon Kristo. Kasi miyembro tayo ng kanyang katawan, ang katawang mistiko yung simbahan. Opo. Ang Santa Iglesia. Di ba ho may kasabihan na yung I think Jesus, no, is the same yesterday, Today and tomorrow. That is Hebrew 13:8. Yes, so Yes. lahat nagbabago pero ang Panginoon po, hindi po ba? Hindi po magbabago. Yan, no. Siguro yung mga sitwasyon natin, yung ating mga kalagayan, pero ang Diyos po ay talagang hindi magbabago, no. Kaya nga Laging pag-ibig yan, yes, so laging kompasyon, Opo. laging pagmamahal. Opo. Kaya yung ating mga leader sa simbahan at sa pamahalaan ay magbago na tayo. Isang talagang napapanahon na tawag at panyaya sa ating lahat, no. Totoo yan bago po. ko kinamitan, alam niyo yung pangalan ng bansa natin. Opo. It is the best name in the whole world. Talaga.
Pilipinas, no? Pilipino. Opo. O, di ba? Pili. You have not chosen me, I have chosen you. You. Yes, yes. Mapino, hindi magaspang. Mhm. Maraming, Magaspang. kuminsan maraming magaspang sa ating mga leader, ano? Mhm. Sa kanilang mga gawain, sa kanilang tungkulin, sa kanilang posisyon, sa kanilang mga Opo. kanilang rangko. Ay naku, nakakalungkot po yan. Ay sayang yung ating pagka pili, Pino, hindi Pino, pili nuts lang tayo. Kaya Pino, kung hindi mapino, magaspang tayo. Opo. Nawala na yung ating dangalan, yung Yes. ating dignidad. Bakit ko kuminsan yun nga, no? Hindi nagbabago ang Diyos. Pero tayo, kuminsan weather tayo, di ba? Yung pong, kuminsan mabait tayo. Kuminsan, It depends. Para po Oo. ganun. kuminsan yun nga, kailangan talaga pagsikapan natin, no? There are some things na talagang dapat huwag magbago sa atin, no? Lalong-lalo yung mga magagandang prinsipyo, the gospel values that are always no, in our hearts, no? Whatever the situation, kuminsan nagbabago yung sitwasyon, kalagayan, yung panahon, pero may mga bagay na talagang kailangan sa buhay nandun parate, no? Yan ang mga pinanghahawakan natin, di ba? Yes. Mga prinsipyo at mga halaga na dapat nakatanim yan from the very start, no? Pero kung minsan dahil sa ating human nature, no? Natatalo tayo diyan, no? Kung minsan nga, yun nga, you will see a principled man, ha? Very principled man, pagkatapos nadala ng sistema, no? Kung minsan magbabago yan. Opo. No? Maraming ganyan, di ba? Opo. Oo. Lalo na kung yung grounding niya hindi masyadong Mhm. matigit yung kapapangan. Oo, yung di matibay, di ba? Kung minsan. Opo. Yung Kung- kapit niya. Opo, tama. Kung- Yan ang malaking question mark sa ating mga universidad. Opo. Ay yung ating mga alumni sa Catholic universities, no? Ay nanggaling sa UP, State Universities, magagaling na tao yan. Opo. Pagka nasa gobyerno na, yung pinag-aralan nila, nakakalimutan nila, no? Opo. Ayun po ang nakakalungkot na dapat ibago natin sa adbyentong ito. Yes. We have a texter from 7577. Sabi niya, if you leave a legacy of goodness and kindness to those who come into your life, they will find it difficult to eradicate you from their hearts. No, parang medyo legacy siguro. Ganda. Maganda. Life well lived is simply a compilation of days well spent. Let us make each day a journey of love and kindness to everyone. God is good and He will never end. Yan. Good evening, barkadahan kay Kristo. From 7577. Ang ganda yan, ha? Okay, meron pa? From 2272 again. From James. Talaga, ha? James. The Lord gives us signs not only to wake us up as a warning, but also to rouse our spirit to be ready and eager to receive His kingdom. And when He come in all His power and glory, maya pabengi po ulit of the home po. James. Oo. Apo. Yun nga yung I think ito nga yung isang kote yung nabasa ko kanina, no? What is lasting, what is permanent? Doon tayo di ba? Kahit na sa mga bagay, no, gusto natin yung nagtatagal. Apo. May mga bagay na talagang hindi nagtatagal, no? Oh, you agree with that? Yes. May mga relasyon na hindi nagtatagal. Hugot. May mga ano pa ba yung mga hindi nagtatagal? Marami, no? Buhay. Pero let us aim for what is, I think, permanent, what is not changing. Yan. And we can only find that in God. Di ba? Yes. Kasi kung nandun tayo dun sa mga, yun nga, yung pansamantala lang, hindi permanente, hindi magtatagal. But you know, I think that is a trap sa atin lahat dito sa mundong ito. Di ba? Yung short term, kung minsan sabi nga. No? Yes, yes. That's why I think itong gospel na ito, it really invites us to focus, no, on the higher things, sabi nga, no. Hindi ho ba mo, Senyor, kung minsan ako pag sa patay, no, kung minsan you just realize, no, yung buhay pala no, yun nga yung
medyo kuminsan maikli lang ang buhay natin. No? Kaya kung minsan pagka hindi tayo talaga nag-target dun sa what is lasting, what is permanent. No? Ako po pagka nagbibisa ng patay, kung minsan I always realize that, hindi ho ba? Kaya hindi naman yung haba ng buhay ang importante. Opo. Yung kalidad ng ating buhay. Kuminsan ay nasa sipupunan pa, namatay na eh. Kuminsan, kasilang-sila, naging martir na, kagaya ng mga Holy Innocents. Opo. Oo, kaya kuminsan ay yung anak mo ay namatay, 2-3 years old. Siyempre, malungkot tayo, pero wag mong kalilimutan yung mga martyrs, yung mga Innocentes, Santos Innocentes. Wala pang isang buwan pinatay ni Herodes. So, ano bang edad ng ating buhay, merong pinupuntahan na adhikain o purpose ng Panginoon sa buhay na yan. Mahaba ang buhay mo, merong talagang maganda ring planong Diyos sa'yo para marami ang inyong magagawang kabutihan, no? O kaya, para naman kung makasalanan tayo, mahaba ang buhay na tayo ay magtitika. Take the penance. Tayo ay ma-purify, no? At tayo magbabayad ng kasalanan. Lahat, mayroon ng mga purpose ang Panginoon. Kasi siya lang may alam kung ano yun. Nung mga isang gabi yata, nagdi-discuss kami na Ate Son, yun nga yung what kind of death, di ba? I think naano tayo noon, kung bang gusto mo bang biglaan o kaya nakataning ka. Lagi natin pinag-uusapan. Di ba? Pero nung araw, iniisip ko rin ngayon, matanda na ako. Opo. Ang aking conclusion, yung gusto na sa taas, yung gusto ng Panginoon. Kasi para mo yung tinidikta siya. Oo nga parang kung may multiple choice tayo. Di ba? Basta importante, Opo. humanly speaking, maghanda tayo. Yes, Opo. that's right. Yan yung discernment yata tinatawag. Yeah, Ano ba yung dapat nating gawin? Kung ano po yung mission na nakaatang sa atin. So let us aim for what is permanent. At only one talaga naman, no? The Word, and of course the Word was made flesh, no? And Jesus himself, sabi nga ng ating ebanghelyo ngayon, no? Heaven and earth will pass away, but my word, sabi niya, will not pass away, no? At siya po sana yung ating pagtuunan ng pansin sa ating buhay. Okay, Bernadette, kindly lead us sa isang maikling panalangin, no? As our conclusion sa ating Friday episode. Lord Jesus Christ, you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end of all history, and all the Lord creation. Give me joyful hope and assurance that I will see your face and be united with you forever when you return in glory. Amen. 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 Okay, may mga greetings ba tayo and announcements? Wala na. Yung kay Pope Francis, yung kay I love Pope Francis, I think. Oo nga po. Sige, Ito i-announce mo ay na. Pinapa-announce ni Father Rick No? Oo nga po. Yung ibang mga dates, no? Yung Saka yung ating production Okay. na Teatro Kapampangan, ang sandali po. Yung core nito kasi yung RT Santa Rita Yeah. Sige. Naligaw po ako. Brother Randy Alvis. Yan, oo. Pero bukas na yung gala night nila dyan sa Holy Angel Theater. I think it will be around 7 o'clock in the evening, Monsignor. So, Tama ba? November 29, Yan, sige. 7 p.m. Okay. December 12, December 12 saan? sa Holy Angel po lahat ito. Sa Holy Angel. Holy okay. Angel University Theater. Mayroong 2 o'clock. Opo, so yung December 12, 2 p.m. and 7 p.m. Okay. Tapos meron din January 10, Ayun. 2 p.m. and 7 p.m. For tickets, please call 0949-454-8785. Yan. No? Para po ito sa I Love Pope Francis the Musical. Yan. Very good. Ito po hindi lang isang palabas, kundi isang spiritual na paghahanda sa pastoral pagdalaw na pastoral ng ating mahal na Santo Papa dito sa ating bansa para dalawin yung mga biktima ng kalamidad ng Yolanda doon sa Tacloban. Kaya
pagdasal natin na itong pagbisitang ito ay magbibigay ng pagbabago dito sa ating bayan. Okay, good. So, we have a few minutes left. Paalam ka na, Karen? Salamat po sa pakikiisa sa amin, sa pakikinig sa amin ngayong gabi. Dito po sa Barkadahan kay Kristo sa Bright FM 91.9. Okay, Bernadette? Salamat po sa pakikinig. Magkarinigan po ulit tayo sa Monday. Happy weekends po. Okay, at of course, we will ask our Archbishop Emeritus to give us the final blessing. Kasama ko po si Father Pep. Sumainyo, Panginoon. At sumayin nyo rin. Pagpalain ka ng mga Panginoon Diyos at ipagkaloob sa iyo lahat ng inyong mga pangangailangan, sa inyong pagbabago, sa inyong buhay, at sa buhay ng ating lipunan. At sana po mapigyan kami mapuspos kami ng kompleto, absolutong pag-asa dahil sinabi mo, Panginoon, kasama ko kayo hanggang sa wakas ng panahon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating programa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. And of course, ito po si Father Pep, ang director po ng Commission ng Catechesis. Muli pong babati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po and happy weekend. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.